May mga gabing tahimik, may mga gabing ordinaryo, at may mga gabing hindi kailanman mawawala sa alaala ng isang bayan. At kung may isang gabi na hindi kayang kalimutan ng San Isidro, iyon ang gabing ito. Ang hangin ay malamig, ang mga ilaw sa poste ay nanginginig sa humahangin mula sa dagat, at ang mga tao ay nagtipon sa harap ng lumang simbahan na parang may hinihintay na hindi nila kayang pangalanan. Bakit ang daming tao? Tanong ng batang si Tonton, kumakapit sa palda ng kanyang ina. May gagawin daw ang pastor na bago. Yung matangkad, bulong ng babae habang nakatingin sa direksyon ng kapilya. Hindi siya kailangang magsabi ng pangalan. Lahat sa San Isidro ay alam kung sino ang tinutukoy niya. Si Pastor Elias. Ang lalaking dumating mula sa Maynila na may dalang tinig na parang palaging nag-aapoy at paniniwalang mas matibay pa sa bakal. Ang lalaking naniniwalang siya lang ang tunay na nakakaintindi sa Diyos. Ang lalaking iyon din ang magbibigay ng takot sa mga tao mula sa araw na ito. Mula sa dilim, lumitaw si Elias. Nakasuot ng itim na amerina na dumadampi sa lupa habang naglalakad. Sa kamay niya, isang malaking sako. Ang mga taong nasa harapan ng simbahan ay nagbulungan. Walang nagsalita ng malakas, pero ramdam ang kabog ng dibdib sa bawat tingin kay Elias. Magandang gabi, mga kapatid, sigaw niya malakas, nangingibabaw sa ingay ng hangin. Ngayong gabi, tatapusin natin ang isang matagal na kasinungalingan. May umuungol sa likod ng tao. Ano na naman yan? Ano pa ba tong gagawin niya? Humarap si Elias sa kanila at itinaas ang kamay. Huwag kayong matakot. Kung nasasaktan kayo sa katotohanan, nangangahulugang may kailangang baguhin. Napapailing si Kapitan Rodrigo na nasa tabi ng mga kawal. Hindi ito maganda, bulong niya kay Padre Miguel. Kapitan, kailangan natin siyang pigilan bago may mangyaring hindi tama, mahina pero mariing sabi ni Padre Miguel. Wala tayong batas na mapanghahawakan, sagot ni Rodrigo, pero hindi na niya tinapos. Bukas ang mata niya sa panganib. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, inilapag ni Elias ang sako sa lupa. Binuksan niya ito ng may dahan, at mula roon ay unti-unting lumabas ang isang lumang imahe ni Mama Mary. Kahit may bitak ang kahoy, kahit may kupas ang pintura, malinaw pa ring nakaluksa sa mukha ang kapayapaan. May humikbi. Si Aling Dory, matanda na at laging nasa simbahan tuwing umaga, ay halos hindi makahinga sa pagkabigla. Diyos ko, yon ang imahe mula sa pinakamatandang kapilya. Ngumiti si Elias. Hindi iyon ngiti ng tuwa. Hindi iyon ngiti ng awa. Iyon ay ngiti ng taong naniniwalang siya lang ang tama at lahat ng iba ay naliligaw. Mga kapatid, sigaw niya habang itinaas ang imahe, ito ang Diyos-Diyusan na pinaluhuran kayo. Isang pirasong kahoy. Walang buhay. Walang kapangyarihan. May sumagot mula sa gitna ng tao. Elias, tigilan mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngunit hindi niya pinansin. Inilapag niya ang imahe sa harap at mula sa bulsa ay kinuha ang isang kahon ng posporo. Kung totoo ang sinasamba niyo, hayaan niyang pigilan ako, sabi ni Elias. Kung may kapangyarihan siya, patayin niya ang apoy bago ko pa sinimulan. Elias, sigaw ni Padre Miguel. Tama na. Hindi ka naglilingkod sa Diyos kapag naninira ka ng pananampalataya ng iba. Ngunit itinulak lang siya ni Elias palayo at sa isang mahabang hakbang, inilapit ang posporo sa kahoy. Sa pagdampi ng apoy, mabilis na kumalat ang liwanag. Ang imahe ay nasunog na parang tuyo at mahina. Sumigaw ang mga tao, may nagtakbo, may umiiyak, may itinaas ang kamay na parang gusto siyang pigilan pero natatakot lumapit. Habang lumalaki ang apoy, tumawa si Elias. Hindi basta tawa. Isa yung tawa ng taong pagkahaba ng panahong naghintay na ipakita sa lahat ang katotohanan na siya lang ang nakikita. Walang nangyayari, sigaw niya. Walang milagro. Walang kapangyarihan. Ito ang patunay na ang sinasamba ninyo ay wala. At doon, biglang tumahimik ang paligid. Hindi tahimik na normal. Hindi tahimik dahil natigil ang tao. Ito ay tahimik na parang buong mundo ay huminto. Walang hangin. Walang galaw ng dahon. Walang iyak ng sanggol. Walang kahit anong tunog. Tumingin si Elias sa paligid. Bakit tumigil? At doon niya narinig iyon. Isang tinig. Isang bulong. Isang boses na hindi galing sa labas. Hindi galing sa anuman na nakikita niya. Bakit mo ako sinunog, anak ko?
Nanigas ang katawan niya. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya nakagalaw. Sinong nagsalita, sigaw niya, nakatingin sa mga tao. Walang sumagot. Nakatingin lang sila sa kanya, gulat, takot, nanginginig. Muling nagsalita ang boses. Mas malinaw. Mas malapit. Bakit mo ako sinunog, anak ko? Ano ang nagawa ko sa'yo? Hinawakan ni Elias ang ulo niya. Tumigil ka. Hindi kita kilala. Pero hindi tumigil ang tinig. Parang lumalakad dito sa isipan niya, parang umiiyak, parang nagmamakaawa. Mahal kita, anak ko. Kahit ginawa mo ito sa akin, mahal pa rin kita. Hindi. Hindi. Hindi ka totoo. Hindi ka. Umangat ang boses. Mula sa malumanay, naging parang kulog sa loob ng kanyang utak. Harapin mo ang ginawa mo. Tumigil ka, sigaw ni Elias, at tumakbo siya, tumalon mula sa entablado, iniwan ang abo at apoy, iniwan ang mga tao, iniwan ang simbahan, tumakbo ng walang direksyon. Ang mga mata niya ay luha ang hindi niya naramdaman. Ang dibdib niya ay humahabol ng hininga. Ang bawat hakbang niya ay parang may humahabol na hindi niya nakikita. Hinabol siya ng sarili niyang takot. Ang mga tao ay nagulat sa pagtakbo niya pero walang sumunod. Parang natuklap ang lakas ng binti nila. Parang lahat ay natulala sa takot at pagkabigla. Tumakbo si Elias sa madilim na kalye, sa tabi ng mga bahay na nakasara ang bintana, sa ilalim ng ilaw na nanginginig. Ang tinig ay hindi tumigil. Ang tinig ay sumabay sa bawat pintig ng puso niya. Ang tinig ay naglakad sa likod ng kanyang mga mata, tulad ng anino na hindi kayang takasan. Anak ko, bakit mo ako sinunog di? Hindi. Hindi mo ako anak. Hindi kita kilala. Pero mas lalo lang lumakas ang tinig. At nang makarating si Elias sa kanyang bahay, halos hindi na niya alam kung paano nabuksan ang pinto. Sinara niya iyon ng malakas at bumagsak sa sahig. Tinakpan ang tenga. Isinubsob ang mukha sa tuhod. Nanginginig na parang nilalamig ng todo. Tumigil ka, eh. Ngunit ang tinig ay walang awa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi ito umaalis. Parang may hawak na layunin. Parang may gustong ipakita. Parang ina na hindi sumusuko kahit ang anak ay nagwawala. Mahal kita, anak ko, eh. Hindi ako anak mo. Pero hinanap kita. At ngayon narito ka. At kailangan mong makita kung ano ang ginawa mo. Nang maramdaman niyang hindi titigil ang tinig, sumigaw siya. Isang sigaw na tumama sa dingding sa kisam sa sahig. Nag-alog ng hangin sa loob ng maliit niyang bahay. At doon naupos ang lakas niya. Nanatili siyang nakaupo sa sulok ng bahay. Ang apoy mula sa labas ay namatay na. Ang abo ng imahe ay nagkalat sa harap ng simbahan. Ang mga tao ay naghiwa-hiwalay. Ang gabi ay bumalik sa normal na lamig. Pero ang mundo ni Elias ay hindi na bumalik sa dati. Buong gabi, hindi tumigil ang tinig. Buong gabi, hindi tumigil ang panginginig ng katawan niya. Buong gabi, hindi siya umalis sa sulok ng bahay. Ang bigat ng hininga niya ay parang paulit-ulit na hinahabol ng multo na ayaw magpakita. At nang sumikat ang unang sinag ng araw, doon lang huminto ang tinig. Dahan-dahang dumaan ang araw sa bintana. Dumikit sa balat niya. Tinuyo ang luha sa mukha niya. Sandaling pumikit si Elias, huminga ng malalim at akala niya tapos na. Ngunit nang tumayo siya para maghanap ng tubig, naging malinaw kung gaano kalayo na ang ibinagsak niya. Sa salamin, nakita niya ang isang marka sa noo. Maliit, mapula, parang hugis apoy. At nang hawakan niya ito, napaatras siya. Mainit. Hindi nasusunog ang balat, pero mainit. Parang buhay. At habang nakatingin siya sa sariling refleksyon, naramdaman niyang ang takot na naranasan niya kagabi ay simula pa lang. Kapag sinasabi ng tao na may bagay na hindi mo dapat hinahamon, alam mong may dahilan. Ngunit ang dahilan na hinihintay ni Elias ay nasa unahang linggo pa. At ang boses na yon na tumigil kaninang umaga. Hindi iyon nanahimik. Nagpapahinga lang. Sa susunod na gabi, babalik ito. Mas malakas. Mas malinaw. Mas malapit. 3 taon bago ang gabi ng pagkatakot, may umagang tila ordinaryo sa San Isidro, ngunit hindi alam ng sinuman na iyon ang araw na darating ang bagyo na magpapaalog sa pananampalataya ng buong bayan. Mainit ang araw, banayad ang ihip ng hangin,
at ang mga nanay ay naglalaba sa may ilog habang ang mga bata ay nagtatakbuhan sa gilid nito. Tahimik, payapa, parang walang masamang maaaring mangyari. Hanggang sa may marinig sila. Isang bus. Hindi madalas dumadaan ang bus sa lugar na yon, kaya agad na napatigil ang mga tao at napatingin sa alikabok na tumataas sa kalsada. Mabagal itong huminto sa harap ng tindahan ni Aling Bebe. Bumukas ang pinto. Sumilip ang sapatos. Itim, makintab, mukhang hindi bagay sa alikabok ng probinsya. At bumaba ang isang lalaki. Matangkad. Payat. Mahaba ang hakbang. Ang buhok ay maayos na nakasuklay. May dalang isang maliit na maleta, pero sapat na ang presensya niya para mapatingin ang lahat. Sino yon? Bulong ng isang ale. Parang artista, sagot ng isa. Hindi artista. Si Elias. Tumingin siya sa palibot, parang sinusukat ang lugar. At nangumiti siya, may kung anong kakaiba. Hindi ito ngiting magaan o simpleng paggalang. Ito ay ngiting may tiyak na direksyon, ngiting alam niyang may tungkulin siyang dapat gawin. Parang isang sundalong kakauwi galing digmaan at alam niya ang susunod na utos. Lumapit siya sa isang matandang nakaupo sa harap ng tindahan. Magandang umaga po. Pwede ko po bang malaman kung nasaan ang kapitan ng bayan? Tumango ang matanda sabay turo sa direksyon ng munisipyo. Doon lang sa may puno ng akasya. Malapit sa simbahan. Maraming salamat. Naglakad si Elias papunta roon. Matikas, diretsyo, walang bakas ng pag-aalinlangan. Habang dumadaan siya, sinusundan siya ng tingin ng mga tao. Hindi dahil pamilyar siya. Dahil ramdam nila ang bigat ng presensya niya. Parang may dalang ulap kahit ang langit ay maliwanag. Pagdating niya sa munisipyo, nakita niya si Rodrigo, nakaupo sa harap ng mesa, abala sa mga papeles. Ang kapitan ng bayan, 45 anyos, matatag ang tindig, kilala sa pagiging patas at mahinahon. Magandang umaga, sabi ni Elias, nilalapit ang sarili. Kayo po ba si Kapitan Rodrigo? Nag-angat ng tingin ang kapitan at tumayo. Ako nga. Ano po ang kailangan nyo? Inilahad ni Elias ang kamay. Ako po si Elias Cruz. Tinawag ako ng Diyos para magtayo ng isang kapilya rito sa bayan nyo. Napatingin si Rodrigo sa kanya. Hindi dahil sa hindi niya naintindihan ang sinabi, kundi dahil sa kumpiyansa ng lalaki. Walang bahid ng pagdadalawang isip. Walang pag-aalinlangan. Parang ang sinabi niya ay kasing natural ng pagsasabing maganda ang panahon. At sino po ang nag-utos sa inyo? Tanong ni Rodrigo. May kausap po ba kayong pari? May abiso po ba na dapat naming malaman? Umiling si Elias. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Napapikit saglit si Rodrigo, huminga ng malalim, saka ngumiti ng magalang. Ginoo, may simbahan na po dito. At may pari rin. Hindi po namin kailangan ng isa pang pastor. Ngumiti si Elias. Hindi po simbahan ang itatayo ko, Kapitan. Kapilya lamang. Ngunit ang ituturo ko ay ang tunay na salita. Sa salitang tunay may diin. Sapat para maramdaman ni Rodrigo ang kakaibang kumpiyansa sa loob ng tinig ni Elias. Kung ganoon, sabi ng kapitan, siguro ay kailangan niyong makipagkita kay Padre Miguel. Isang oras matapos iyon, nagkaharap sila ni Padre Miguel. Ang pari ay nasa loob ng simbahan, inaayos ang bulaklak sa altar nang dumating sina Rodrigo at Elias. Tumingin si Padre sa lalaki. Ang mata niya ay kumurap ng bahagya, parang may nakita. Hindi po kayo taga rito, sabi ni Padre Miguel, diretsyo pero magalang. Hindi po, sagot ni Elias. Ngunit dinala ako rito ng Diyos. Para saan? Para ituwid ang naliligaw. Nalunok ni Padre Miguel ang hangin ng hindi sinasadya. Hindi niya ito pinahalata, pero may kung anong malamig na dumaan sa likod niya sa sandaling iyon. Malaya kayong magtayo ng kapilya kung iyon ang nais niyo, sagot niya. Pero hinihiling ko na igalang ninyo ang pananampalataya ng mga taga rito. Hinding-hindi ko gagalawin ang pananampalataya nila, Padre. Ang gagawin ko ay bubuksan ang kanilang mga mata. At sa saglit na yon, kahit isang segundo lang, may nakita si Padre sa mata ni Elias. Hindi galit. Hindi yabang. Kundi isang uri ng sigasig na halos mapanganib, parang apoy na kinikimkim sa loob na naghihintay makawala. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang kilusan ni Elias. Sa gilid ng bayan, malapit sa palaruan, nagtayo siya ng maliit na kapilya. Hindi magarbo. Hindi malaki.
Pero bago. At bago ang mensahe. Tuwing Linggo at Miyerkules ng gabi, bukas ang pinto. Una, 3 lang ang dumadalo. Mga kabataang naghahanap ng kakaiba. Pero iba ang paraan ng pagsasalita ni Elias. Mabilis. Malinaw. Direto. Para bang alam niya ang bawat tanong na nasa isip ng nakikinig at kayang sagutin kahit hindi pa itinanong. Hindi kailangan ng larawan para makausap ang Diyos, sabi niya minsang gabi. Ang kailangan ay puso. Hindi ritual. Hindi dasal na inuulit-ulit. Hindi rosaryo. May ilang tumutol. Ano pong masama sa rosaryo, Pastor? Tanong ng isang babae, si Lani. Ngumiti si Elias. Isang tradisyon na hindi naman iniutos ng Diyos. Pero nakakatulong po ito. Kung nakakatulong ang isang bagay pero hindi galing sa Diyos, kanino ito galing? Natahimik ang mga tao. Nangiti si Elias. At natutunan niya ang isang bagay, mas mabilis mahipnotismo ang puso ng taong nagdadalawang isip kaysa sa taong kumbinsido. Sa mismong linggong iyon, dumami ang dumalo. Mula 3, naging 10, naging 20, hanggang sa naging 50 na halos hindi magkasya sa loob. Napansin ito ni Kapitan Rodrigo. Padre, sabi niya kay Miguel habang naglalakad sila palabas ng munisipyo, parang sumusobra na yata ang impluensya niya. Napapansin ko rin, Kapitan, sagot ni Padre. Pero hindi masama ang pagnanais niyang magturo ng mabuti. Hindi masama kung nananatili sa mabuti. Pero kung ang tinuturo niya ay laban sa tradisyon, iyon ang problema. At tama ang intuwisyon ni Rodrigo. Dahil habang lumalaki ang bilang ng tagasunod ni Elias, lumalaki rin ang tindi ng pananalita niya. Ang mga imahen, Diyos-Diyusan, ang mga pari, takip lamang ng kasinungalingan. Ang tradisyon, kadena ng bulag na pagsamba. May ilan pang nagtanong, Pastor, hindi ba kayo natatakot na masaktan ang damdamin ng iba? Ang katotohanan ay hindi dapat ikompromiso, sagot ni Elias, walang alinlangan. Mas mahalagang masaktan sila kaysa maligaw sila habang buhay. At doon nagsimula ang unang tampuhan sa bayan. May mga kabataang hindi na sumama sa rosaryo sa gabi. May mga matatanda ang umiwas dumaan sa harap ng kapilya. May mga pamilya ang nag-away sa hapag dahil sa pinagkakaiba ng paniniwala. Hindi pa yon ang bagyo. Simula pa lang iyon ng hangin. Padre, sabi ng isang matandang babae isang araw habang nagluluhod sa gilid ng altar, natatakot ako. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa mga kabataan. Parang hindi na sila naniniwala sa amin. Hinawakan ni Padre Miguel ang balikat niya. Naiintindihan ko, Aling Dory. Pero hindi natin kailangang labanan ang apoy gamit ang apoy. Pero Padre, parang may mali sa pangungusap ng lalaking iyon. May hindi ko gustong makita sa kanyang mata, sagot ng pari, mahina. Sa kabilang banda, lalong tumatatag ang kapilya ni Elias. Tuwing gabi, nagbubukas siya sa karaniwang oras, at tuwing gabi, mas maraming sumusunod sa kanya. Ang boses niya ay parang magneto. Ang kumpiyansa niya ay parang sandatang hindi kayang tapatan. Minsang gabi, habang papalapit ang pagtatapos ng pulong, lumapit si Benjo, isang kabataang mangingisda. Pastor, sabi nito, nanginginig ang boses, bakit po parang galit kayo sa simbahan? Hindi ba iisa lang naman ang Diyos? Tumingin si Elias sa kanya, dumahan-dahan ang lakad papalapit, saka hinawakan ang balikat nito. Benjo, sabi niya, malumanay pero mabigat, ang tunay na kaaway ng katotohanan ay ang kasinungalingang mukhang banal. Napalunok ang binata. Kung hindi sila aayaw, kailangan nating alisin ang mga nakakahadlang sa daan. Sa sandaling iyon, walang nakapansin sa bahagyang pagbabago ng tono ni Elias. Pero naramdaman ito ng isang tao na dumaan sa malayo, si Padre Miguel, na nakasilip sa gilid ng pinto at nakikinig sa hindi sinasadya. At nang gabing iyon, nang umuwi siya, hindi siya agad nakatulog. Hindi siya mapakali. May kung anong bumubulong sa loob niya na ang lalaking dumating 3 taon na ang nakalipas ay hindi simpleng pastor. Siya ay bagyo. At ang bayan ay hindi handa. Habang patuloy na lumalakbay ang buwan sa kalangitan, habang lumalamig ang gabi, habang ang kapilya ni Elias ay napupuno ng mga taong nauuhaw sa kakaibang pangaral, may tanong na hindi maalis sa isipan ng pari. Kailan nagsimulang masira ang hangganan sa loob ni Elias? Kailan nagsimulang maging fanatiko ang kanyang pananampalataya? At higit sa lahat, bakit ngayon? Sa labas ng kapilya, habang pinapatay ni Elias ang ilaw, may ngiting dumaan sa labi niya.
Hindi ngiti ng pagod. Hindi ngiti ng taos pusong naglingkod. Ngiting ikaw lang ang tama. Ngiting alam mong may papalapit na dapat mangyari. At sa dilim, habang nagsasara siya ng pintuan, nagbulong siya ng isang pangungusap na hindi dapat marinig ng sinuman. Kailangang simulan. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, nagsimula ng gumalaw ang kapalaran na magdadala sa kanya sa gabi ng sunog, sa tinig, at sa tanda sa noo. At ang San Isidro, na dating payapa, ay papasok na sa unos na hindi nila inakalang darating. Muli tayong bumabalik sa gabing iyon. Ang gabing nagliyab hindi lang ang imahe, kundi pati ang puso ng buong San Isidro. Kung noong umaga ay parang tahimik na bayan lang ang San Isidro, sa gabing ito ay parang pugad ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, parang may humahawak sa dibdib ng lahat. Ang mga ilaw ng simbahan ay nanginginig, waring takot din. Sumisiksik ang mga tao sa harap ng lumang simbahan. Halos 100 katao ang nasa plaza, ang ilan ay nakatayo, ang iba'y nakaluhod, at ang karamihan ay hindi alam kung ano ang mararamdaman. Nakatitig sila sa entabladong gawa sa kahoy, kung saan nakatayo si Elias, hawak ang lumang imahe na parang tropeong ninakaw sa lugar na banal. Elias, sigaw ng isang ale sa likod. Ibalik mo yan. Hindi mo pag-aari yan. May sumagot mula sa kabilang panig. Hayaan niyo siya. Baka totoo ang sinasabi niya. May tumawa. May nanalangin. May nagtakip ng mukha. Halos magkahalo ang lahat ng emosyon. Sa gitna ng lahat, tahimik ang simbahan, nakatayo, matibay, para bang pinapanood lang ang pag-usad ng kasaysayan na hindi ito pumayag na maging bahagi sana. Sa hagdanan ng simbahan, nakasilip si Padre Miguel, may halong kaba at awa sa kanyang mga mata. Elias, anak, bulong niya, sana naman hindi mo ituloy. Ngunit malayo si Elias sa pagdinig sa kanya. Inangat niya ang imahe, at sa sandaling iyon, ang hininga ng bayan ay parang nahinto. Mga kapatid, sigaw niya, at tumalbog ang boses niya sa bawat poste at pader. Ito ang Diyos-Diyusan na pumipigil sa inyo. Araw-araw kayong lumuluhod dito, naghihintay ng himala, ngunit wala naman itong buhay. Isang matabang lalaki sa unahan ang hindi nakapagpigil. Hindi mo naiintindihan ang debosyon namin. Huwag mong insultuhin ang pinaniniwalaan namin, dagdag ng ibang nakapalibot. Ngunit mumiti lang si Elias. Kung nasasaktan kayo sa katotohanan, problema nyo yan, hindi akin. Mabilis ang tibok ng puso ng mga tao. Mabilis rin ang tibok ng puso ni Elias, pero hindi niya yon pinahalata. Ang lakas ng tibok na yon ay hindi galing sa tapang, kundi sa kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng ngiti. Kung may kapangyarihan ito, sigaw ni Elias habang unti-unting ipinapatong ang imahe sa isang tuyong kahoy na parang handang altar, hayaan niyang pigilan ako. Elias, tama na, sigaw ni Padre Miguel, lumalapit. Ngunit itinulak lang siya ni Elias nang hindi man lang tumingin. Hindi mo ako mapipigilan, Padre. Ang Diyos mismo ang nag-utos nito sa akin. At doon niya binuksan ang kahon ng pusporo. Tumunog ang pagkiskis ng kahoy. Tumalbog iyon sa pandinig ng lahat na parang isang baril na pinaputok sa gitna ng tahimik na gabi. 1, 2, 3 kiskis. Umilaw ang pusporo. At sa isang mabilis na dampi, dinikit niya ang apoy sa paanan ng imahe. Huwag, sigaw ng ilan. Pero huli na. Nagliyab ang kahoy. Sa unay maliit, dahan-dahan. Parang nag-aalangan pa. Parang sinusukat kung tama ba ang ginagawa nito. Pero nang makakita ng lakas, lumaki ang apoy, kumalat, gumapang sa buong imahe. Ang ilaw nito ay pumintig sa mukha ng mga tao, nagbibigay ng kulay kahel na nagpalaki sa anino ni Elias. Walang kapangyarihan, sigaw niya. Ang mga mata niya ay kumislap. Hindi ito liwanag ng Diyos. Ito ay liwanag ng taong naniniwalang siya ang instrumento ng katotohanan. Ang mga tao ay nag-ingay. Elias! Itigil mo! Magkakasala ka! Nasira na siya eh. Anak, bakit ganito? May batang umiiyak, tinatakpan ng ina ang mga mata nito. May matandang nakahawak sa dibdib na parang inaatake ng sakit. May mga lalaking gustong lumapit, ngunit pinipigilan ng kaba at pamahiin. At habang unti-unting nagiging abo ang imahe, habang gumuho ang mukha nito sa init, habang nalaglag ang isang piraso ng kahoy mula sa dibdib ng estatwa, tumawa si Elias. Isang tawa na humahati sa gabi. Hindi tawa ng tuwa. Hindi tawa ng saya. Tawa ng isang taong naniniwalang tagumpay ang nakikita niya.
Sa gitna ng apoy, sumigaw siya, nakikita niyo? Wala. Wala siyang ginagawa. Dahil wala siyang lakas, wala siyang saysay, wala siyang. Tapos, tumigil ang lahat. At nang sinasabi kong tumigil, hindi ibig sabihin ng mga tao lang ang natahimik. Hindi lang hangin. Hindi lang ang mga kuliglig. Hindi lang alingawngaw. Para bang ang mundo ay huminto. Para bang ang oras ay napigil. Para bang may humawak sa mismong pintig ng gabi at pinatigil ito sandali. Napakunot ang noo ni Elias. Ano to? Bakit tahimik? At sa kanya narinig. Yung boses. Hindi gaya ng una. Ang una ay parang bulong. Parang malayong tinig sa loob ng utak niya. Pero ngayon na yon ay malinaw. Malalim. Malapit. Hindi boses ng galit. Hindi boses ng put. Hindi boses ng parusa. Boses ng ina. Anak ko ni. Napaatras si Elias. Huwag-huwag di. Narinig yun ng lahat? Hindi. Walang ibang gumalaw. Parang nagiging estatwa sila, nananatiling nakatingin kay Elias. At bakit mo ako sinunog? Tanong ng boses. Ano ang nagawa ko sa'yo? Hindi totoo to, bulong ni Elias, nanginginig ang labi. Hindi ka totoo. Tumawa ang ilan sa likod ng tao, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil hindi nila alam bakit biglang nagmumukhang natatakot ang pastor na kanina'y parang leon. Mga kapatid, sigaw niya sabay lingon sa mga tao. Hindi ba niyo naririnig? Hindi ba? Ngunit hindi sila kumibo. At doon nagsimulang manginig ang kamay ni Elias. Bakit ako lang? Bakit ako lang nakakarinig? At bakit hindi? Sagot ng tinig sa loob niya. Ikaw ang nag-apoy. Ikaw ang sumira. Ikaw ang humawak sa akin ng walang paggalang. Tama na, naglakad si Elias paatras, halos matapilok sa mga bato. Pero hindi tumigil ang boses. At kahit ginawa mo ito, mahal kita, anak ko. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil hindi niya maintindihan. Hindi galit. Hindi parusa. Hindi sigaw ng paghihiganti. Puno ng lambing. Puno ng awa. Puno ng pag-aalaga. Bakit? Bakit awa ang naririnig niya? Hindi tama to, bulong niya. Hindi ka dapat ganito magsalita. Ang mata niyang puno ng yabang kanina ay unti-unting naging mata ng batang nagising sa bangungot. Harapin mo ang ginawa mo, bulong ng tinig. Harapin mo ang apoy na ikaw ang nagpasimula. Hindi tumigil ka, Mas lumapit ang tinig para bang nasa mismong likod ng tenga niya. Anak ko ni. Tumigil ka, sigaw ni Elias, sabay takbo palayo, halos mabangga ang mga tao sa paligid. Nagkalat ang mga tao, may napasigaw, may umiwas, may naglakad palayo dahil natakot sa itsura niya. Tumakbo si Elias sa gitna ng dilim, sa gitna ng mga poste, sa gitna ng mga bahay na nagtatago sa mga pamilya. Tumakbo siya na parang wala ng bukas. Hindi niya iniwan ang takot, dala-dala niya ito, sumasabay sa bawat hakbang. At ang boses. Sumunod. Hindi kita iiwan, anak ko. Ayaw ko sa'yo, sigaw niya habang iniiyak ang bawat salita. Hindi kita kilala. Pero kilala kita. Mas lalo siyang napaiyak. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa apoy. Kundi dahil may isang parte ng puso niya na hindi maipaliwanag kung bakit parang may humahaplos sa sarili niyang pagkatao. Pagdating sa bahay, halos mabali ang pinto sa lakas ng pagsara niya. Bumagsak siya sa sahig. Tumakbo ang mga luha. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya maintindihan bakit mas masakit ang awa kaysa sa galit. Mas masakit ang pagmamahal kaysa sa parusa. Tumigil ka, bulong niya, halos hindi na marinig. At doon, kasi, nagsimula ang tunay na pagkabaliw ni Elias. Hindi noong sinunog niya ang imahe. Hindi noong tumawa siya sa harapan ng tao. Hindi noong minura niya ang simbahan. Nagsimula ang pagkabaliw niya noong napagtanto niya na ang boses na inaasahan niyang punong-puno ng galit ay puno ng awa. At iyon ang hindi niya kayang tanggapin. Dahil paano mo lalabanan ang isang tinig na hindi naman galit sa'yo? Paano mo tatakasan ang isang tinig na minamahal ka? At higit sa lahat, sino ang nagmamahal sa kanya sa gitna ng apoy na siya mismo ang nagsindi? Kinabukasan ng gabing iyon, hindi agad gumising si Elias. O marahil ay nagising siya, pero ayaw niyang muhinga.
Sa dilim ng maliit niyang bahay, nakadikit pa rin ang likod niya sa malamig na dingding, kagaya ng posisyon niya kagabi. Tuyo na ang luha pero nananatili ang bigat sa dibdib. Tumigil ang tinig pagdating ng araw, ngunit naiwan ang takot na parang usok ng isang apoy na hindi agad nawawala. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata, at unang tumambad ay ang liwanag mula sa bintana. Parang pilit niyang iniwasan ang paglalapat ng liwanag sa balat niya. Parang natatakot siyang makita kung ano ang hitsura niya ngayon. Huminto siya sandali. Huminga. Tapos na, bulong niya. Bangungot lang talaga yon. Tumayo siya ng mabagal, parang bagong silang natupa. Lumapit sa lababo, nagbuhos ng tubig sa mukha, at sa wakas, tumingin sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding. At doon siya napatigil. Hindi. Umurong siya ng isang hakbang. Hindi dahil sa takot sa sarili, kundi dahil hindi niya alam kung anong klaseng bagay ang tumingin pabalik sa kanya. Sa noo niya, nasa gitna ng pagitan ng mga kilay at buhok, may nakaukit na marka. Maliit sa una, parang paso. Mapula. Hugis apoy. At may alab na nakaikot dito na parang pumipintig tulad ng puso. Hindi ito simpleng balat na namula. Ito ay parang apoy na walang nag-aalab. Hindi nagsusunog pero nagliliwanag. Parang buhay. Hindi maaari, bulong niya. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang daliri. Mainit. Hindi masakit pero mapanganib ang init. Init na parang babala. O sumpa. Napaatras siya ulit, napasabunot ng buhok. Hindi ako sinumpa, hindi. Pero kahit anong salita ang ilabas niya, ang marka ay nananatiling maliwanag sa noo niya, hindi kumukurap, hindi humihina. Sa labas ng bahay, may dalawang batang naglalaro ng habulan. Tumawa sila, nagtakbuhan, pero nang dumaan sila sa harap ng bahay ni Elias, napahinto ang isa. Teka, nakita mo yon? Tanong ng batang babae. Ano? Sagot ng kaibigan. Parang may kumikinang sa bintana ni. Sira, tawa ng bata, at nagtakbuhan sila palayo. Hindi nila naintindihan. Hindi pa. Inilabas ni Elias ang sarili palabas ng bahay, pilit na ginagawang normal ang lakad. Pero hindi niya kayang itago ang marka. Para itong maliit na mata na nakatitig din sa mundo. Kahit ibinababa niya ang buhok, lumulusot ang liwanag. Kahit sinusubukan niyang takpan ng kamay, hindi ito sakto. Hindi ito nawawala. At nang makita siya ng unang tao sa kanto, si Mang Teban, na nagtitinda ng isda, napatigil ito bigla. Nabitiwan ng isang tilapia na nahulog sa bangketa. Elias, halos hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumiti si Elias, pilit, bigat ng puso ay tago sa likod ng peke niyang kumpiyansa. Magandang umaga, Mang Teban. Huwag kayong mag-alala, sugat lang to. Sugat, sigaw ng matanda. Hindi yan sugat. Elias. Elias, anong ginawa mo kagabi? Hindi nakasagot si Elias. Kumalat ang balita sa loob ng ilang minuto. Ang mga mata ng mga tao ay sumusunod sa kanya pero hindi lumalapit. Parang may nakakahawang sakit. Parang may sumpang hindi nila maintindihan. Lahat ay dumadaan sa gilid, mabilis, nagtatago ng tingin. Ang mga nagtitinda sa palengke ay nagkatinginan. Siya ba yan? Diyos ko, tingnan mo yung markay. Yan na ang sinasabi ko. Kapag binastos mo ang banal. Baka marinig ka. Ano ngayon? Tignan mo ang hitsura niya. Tumigil si Elias, pinipilit maging kalmado. Mga kapatid, sabi niya, ngunit manginig ang tinig niya. Hindi niyo naintindihan. Ngunit umatras ang mga tao. Marahan. Parang gumagalaw kasabay ng isang tibok ng takot. Walang gustong lumapit. Walang gustong tumulong. Walang gustong makinig. At doon nagsimula ang paghihiwalay. Hindi niya kailangang makinig sa salita ng tao. Nababasa niya sa mata nila. Takot. Pagdududa. Paghusga. Parang siya na ngayong naging imahe na sinusunog dapat. Pagdating niya sa bahay ng kapilya, walang tao. Walang dumalo. Ang upuan ay nakapila pa rin, tahimik, parang nagbabantay. Sumandal si Elias sa poste, hinila ang hininga niya. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapatalo. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, may nadinig siya. Isang yabag. Tahimik, mabagal, parang nakatapak sa sahig ng kapilya. Nilingon niya ang paligid. Walang tao.
Mayroon ba? Bulong niya. Tahimik. Tapos may dumaan sa gilid ng mata niya, isang anino, mabilis, maliit, parang dumaplis lang. Lumayo siya ng kaunti, mabilis ang paghinga. Sandali baka pagod lang ako eh. May narinig ulit. Parang iyak. Iyakan ng bata, mahina, halos hindi marinig, pero sapat para tumama sa balikat niya tulad ng hamog sa madaling araw. Hindi totoo eh. Bulong niya habang naglalakad pa atras. Pero sumunod ang iyak. Lumakas. Parang nasa sulok ng kapilya. May tao ba dyan? Sigaw niya. Walang tugon. Humakbang siya, nanginginig ang kamay. Inangat niya ang kurtina sa likod ng altar. Wala. Ngunit ang anino ay dumaan ulit sa paningin niya. Mabilis. Malabo. Parang isang buntot ng aso. Parang kamay ng bata. Parang isang multong nagtatago sa liwanag. No, paulit-ulit na bulong niya habang hawak ang ulo. At doon, pumasok ang tinig. Hindi kasing hina tulad gabi ng sunog. Hindi kasing lakas. Ngunit malinaw. Parang kausap na katabi mo lang. Anak ko ni. Napapikit si Elias, napaluhod. Hindi ka totoo, hindi kaya. Hindi kita iiwan. Tigilan mo ko eh. Hawak ko ang puso mo kahit ayaw mong aminin. Ito ba ang parusa? Ito ba ang gusto mo? Hindi ako pumaparusa, bulong ng boses. Pinapakita ko lang. Pinapakita ano? Ang iyong ginawa. Hindi. Hindi ko kasalanan. Nanginginig ang tinig niya, puno ng takot at galit na hindi niya alam saan nang gagaling. Ginawa ko lang ang dapat. Itinuro ko lang ang tama. Ako ang hinirang. Ako ang... Hindi lahat ng sigasig ay tawag ng Diyos, anak ko. Tumulo ang luha ni Elias kahit hindi niya napansin. No. Hindi. Hindi ka pwedeng tama. At habang umiiyak siya, lumabas mula sa sulok ng kapilya ang isang figura. Maliit, mahina ang anyo. Para siyang batang babae pero gawa lang sa anino. Walang mukha, walang detalye, pero malinaw na umiiyak. Hindi. Tumayo si Elias, umatras. Huwag kang lumapit. Pero lumapit ang anino, dahan-dahan, parang humihingi ng tulong, at nawala ito ng parang bula. Iniwan siya ng nanginginig na tuhod at bumabagsak na lakas. Pagkalabas niya ng kapilya, halos dumapa siya sa lupa. Umiyak. Umiiyak na parang batang nagkamali sa harap ng guro. Humawak siya sa lupa, nadumisan ang kamay, pero hindi nagbago ang bigat sa dibdib. Sa malayo, nakamasid si Padre Miguel. Tahimik, nakatayo sa lilim ng puno, pinagmamasdan si Elias na parang sirang kandilang pinilit pang sindihan. May lungkot at awa sa kanyang mata. Pero higit doon, may kutob. May kakaiba. May espiritong gumagalaw sa paligid. Hindi masama. Hindi rin basta banal. Parang kusang gumagalaw, may sinusubukang ituro, may kinakalimutan ang tao at pilit binabalik. Elias, bulong ni Padre Miguel. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo kagabi? Hindi niya narinig ang mga tinig na narinig ni Elias. Hindi niya nakita ang marka. Pero ramdam niya sa hangin, sa lupa, sa paligid ng kapilya na may nangyaring lampas sa normal. Lampas sa pilosopiya. Lampas sa relihiyon. Isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. At habang pinagmamasdan niya si Elias, isang tanong ang tumama sa isip niya. Ang marka ba sa noo ni Elias parusa? O babala? At kung babala, para kanino? Kay Elias? O sa buong San Isidro? Hindi agad napansin ng mga tao sa San Isidro kung gaano kabilis gumuho si Elias pagkatapos lumitaw ang tanda sa kanyang noo. Sa unang 2 araw, akala ng ilan ay pagod lang siya, dala ng pagod sa pagtatalo at pangangaral. Ngunit habang lumilipas ang oras, parang ang bilis ng pagbagsak niya ay hindi sumusunod sa natural na takbo ng tao. Parang may humihila sa kanya pababa, mabilis, walang preno. Nagsimula ito sa hindi pagtulog. Sa unang gabi, pilit niyang pinikit ang mga mata, pero sa tuwing papalapit siya sa antok, naririnig niya ang mahinang yabag. Minsan isa lang. Minsan 2. Minsan parang may batang naglalaro sa mismong kisame. Pagbukas niya ng mata, wala naman. Pero ang ingay ay naroon pa rin sa loob. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa bahay. Galing sa likod ng isip niya.
Hindi ka nag-iisa, bulong ng tinig isang gabi, malumanay, parang may haplos. Kasama mo ako. Tumigil ka, bulong ni Elias, halos hindi lumalabas ang boses. Hindi ko kailangan ng kasama. Pero kailangan mo. Napaano siya, napatingin sa paligid, hawak ang kumot na parang depensa laban sa sariling anino. Hindi ako kailangan ng kahit sino. Hindi ako natatakot. Hindi ko sinabing natatakot ka. Tumahimik ka. Pero hindi tumahimik ang tinig. Hindi sumigaw. Hindi nainis. Hindi tumawa. Hindi nangutya. At iyon ang hindi niya maintindihan. Dahil kung multo ito, bakit hindi siya tinatakot? Kung demonyo, bakit hindi siya nilalait? Kung sumpa, bakit hindi siya sinusunog? Laging malumanay. Parang ina na sinusubukang kausapin ang batang nagkukulong sa kwarto. At sa tuwing naririnig niya yon, mas lalo siyang nababaliw sa tahimik na awa. Sa ikalawang gabi, hindi siya kumain. Hindi dahil hindi siya gutom, kundi dahil sa tuwing tititig siya sa pagkain, may naririnig siyang mahihinang hikbi mula sa dingding. Hindi siya sigurado kung imahinasyon lang niya yon, pero sa tuwing susubo siya, mas lumalakas ang iyak. Tumigil ka, sigaw niya minsan, ibinagsak ang kutsara. Ngunit walang tao sa kusina. Walang bata. Walang anino. Siya lang. Sa ikatlong gabi, hindi na niya binuksan ang ilaw. Mas lalo lang kasi niyang nakikita ang mga aninong dumadaan. Kapag dilim, hindi niya makikita. Hindi niya mararamdaman. Hindi siya natatakot kung hindi niya alam. Pero sa dilim, mas malinaw ang tinig. Bakit mo ako ayaw pakinggan, anak ko? Hindi kita nanay, sagot niya, hawak ang ulo. At bakit ka natatakot sa boses ko kung hindi mo ako kilala? Hindi ako natatakot. Galit ako. Galit ka pero hindi mo alam kung bakit. Alam ko. Dahil ikaw ang nag-apoy. Hindi siya nakasagot. Napaupo siya sa sahig, hinatak ang buhok niya, napatungo na parang batang tinatalo ng sariling emosyon. Habang tumatagal, ang bahay ay nagiging parang maze. Hindi literal, pero parang bawat sulok ay may nakatagong anino. Parang lahat ng dinding ay may nakaabang na matang hindi niya makita, pero ramdam niyang nakatitig. Minsan, paglabas niya sa kwarto, makikita niya ang pinto sa kusina nakaawang kahit sinara niya ito kanina. Kapag lalapit siya, biglang magsasara. Walang hangin. Walang tao. Walang dahilan. Minsan, pagpunta niya sa sala, makikita niya ang upuan na nakatihaya, parang may nagmamadaling tumayo. Kahit hindi niya yon ginagalaw mula pa noong tanghali. At ang pinakamalala, ang mga hakbang. Tuwing hating gabi, naririnig niya silang naglalakad sa itaas ng kisam. Mabagal. Doon lang sa may kwarto, papunta sa kusina, minsan sa loob ng dingding. Hindi mabilis na takbo. Hindi paghabol. Hakbang na parang may nag-ikot sa bahay na hindi niya nakikita. Umalis ka, bulong ni Elias habang nakaikot ang kumot sa ulo niya. Umalis ka. Hindi ako alis. Hindi kita iiwan. Ano bang gusto mo? Makita mo. Makita ano? Ang sarili mo. Naiiyak siya kahit walang luha na lumalabas. Mas masakit iyon. Parang natuyong luha na ayaw nang lumabas dahil pagod na rin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sahig ng sala, may narinig siyang mahinang tunog ng kutsarang tumama sa baso. Bumilis ang tibok ng puso niya. Humarap siya sa kusina. Walang tao. Pero ang baso ay gumalaw sa mesa, mabagal, parang itinutulak ng hangin. Pero sarado ang lahat ng bintana. Hindi siya nakagalaw. Hindi niya alam ang gagawin. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang boses ng batang umiiyak. Nasasaktan ako eh. Hindi ako nananakit ng bata, bulong ni Elias, nanginginig ang kamay. Hindi ako galit, sagot ng tinig. Ngunit kailangan mong marinig. Pakinggan ano? Hindi ko kayo kilala. Kilalang kilala mo kami. At bago pa man makasagot si Elias, may anino na dumaan sa harap niya. Hindi parang multo na puti. Hindi tulad ng mga kwento na lumulutang. Para lang itong tao, pero walang mukha. Parang likod ng babae. Parang isang batang umiiyak sa sulok pero walang katawan. Parang alaala na nabuhay. At nang lumapit siya, naglaho iyon. Hindi mo ako matatakot, sabi ni Elias, pilit na nagpapatatag. Hindi ako matatakot sa'yo. Hindi naman kita tinatakot, bulong ng tinig.
Ikaw ang natatakot sa sarili mo. Hindi. Tumayo siya, sumigaw at sinipa ang mesa. Bumagsak ang baso, nagkalat ang tubig sa sahig. Nanginginig ang kamay niya. Nanginginig ang katawan niya. Ngunit hindi tumigil ang tinig. Anak ko, bakit hindi ka makinig? Hindi kita anak. Hindi ako napupuot sa'yo. Dapat magalit ka, sigaw niya. Sinulog kita. Hinamak kita. Bakit hindi ka galit? At doon, tumahimik ang tinig. Hindi tahimik ng galit. Tahimik ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, bulong nito, hindi nawawala kahit masaktan mo ito. Hindi alam ni Elias kung bakit, pero iyon ang pinakamasakit na narinig niya. Parang may pumunit sa dibdib niya. Parang may humila sa puso niya at pinilit na ipaamin ang isang bagay na pilit niyang tinatago. At nang gabing iyon, hindi na siya nagawa pang bumalik sa kama. Sa sahig siya natulog, hindi dahil nakita niyang ligtas iyon, kundi dahil hindi na niya kayang gumalaw. Sa kabilang dulo ng bayan, nag-aalala si Kapitan Rodrigo. Hindi siya mapakali ngayong 3 araw na siyang hindi nakikita si Elias sa palengke, sa kapilya, o kahit saan man sa kalsada. Padre, sabi niya kinaumagahan, kailangan na nating kumilos. Hindi na tama ang nangyayari sa kanya. Napansin ko, sagot ni Padre Miguel, hawak ang rosaryo. May espiritong gumagalaw sa paligid niya. Hindi ko alam kung parusa o awa. Tingnan na lang natin siya, si Rodrigo, tumayo na parang napagpasiyahan na ang lahat. Baka kailangan niya ng tulong. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Elias, hindi agad sila kumatok. Narinig nila ang tunog mula sa loob. Hindi sigaw. Hindi galit. Hindi rin halakhak. Tunog ng isang lalaking nakikipagtalo na parang may kausap. At bakit hindi ka tumahimik? Ha? Ano bang gusto mo sa akin? Hindi kita sinasaktan, anak ko. Tama na. Tama na sabi. Nagkatinginan sina Padre Miguel at Rodrigo. May kausap siya, bulong ng kapitan. Pero walang bisita ang pumasok. Hindi siya nag-isa, sagot ni Padre Miguel, malamig ang boses. Pero hindi yon tao. Kumatok si Rodrigo. Elias! Nandito kami. Tumigil ang tunog sa loob. Tahimik. Ilang segundo. Sapat para maramdaman nila ang bigat ng katahimikan. Tapos may naglakad. Hindi tuloy-tuloy. Parang inaabangang hakbang. Parang nanginginig na paa. Hanggang sa bumukas ang pinto. At lumabas si Elias. Payat. Nanlalalim ang mata. Maputla ang balat. At ang marka sa noo niya mas maliwanag. Anong kailangan niyo? Tanong niya, paos ang boses. Elias, sabi ni Padre Miguel, mahinahon. Gusto ka lang naming tulungan. Hindi ko kailangan ang tulong niyo, sagot ni Elias, umatras ng isang hakbang. Anak, tingnan mo ang sarili mo, sabi ng kapitan. Halos hindi ka na kumakain. Ano nang pakialam nyo? Galit na sigaw ni Elias. Umalis kayo. Hindi ko kailangan ng awa nyo. Hindi ito awa, sagot ni Rodrigo. Ito'y pag-aalala. Wala yata kayong naririnig, sigaw ni Elias, sabay turo sa paligid. Hindi ako nag-iisa rito. Tama ka, sabi ng padre. Pero Elias, wala kaming naririnig. At doon tuluyang sumabog ang galit ni Elias. Umalis kayo, sigaw niya, halos mabasag ang boses. Umalis kayo bago rii kayong masaktan. Nabigla ang dalawa. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa hitsura ng mga mata niya. Hindi iyon mata ng taong galit. Mata iyon ng taong takot. Ng taong nalulunod sa loob ng sariling isip. At dahan-dahan, nagsara ang pinto. Sa loob, narinig nilang muli ang tinig. Bakit ka galit sa kanila, anak ko? Huwag kang magsalita sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Dapat magalit ka. Bakit ko gugustuhin saktan ng anak ko? At muli tumahimik ang bahay. Pero sa katahimikan na yon, may umaalinggaw na tanong na hindi kayang sagutin ni Elias. Bakit hindi siya kailanman iniinsulto ng tinig? Bakit puro awa? Bakit puro lambing? At ano ang mas nakakatakot? Isang tinig na galit? O isang tinig na mahal ka kahit sinunog mo na siya? May mga gabing maingay. May mga gabing puno ng kuliglig, aso, hangin, at mga usapan sa mga bahay na hindi agad natutulog. Ngunit ang gabing ito kakaiba. Tahimik na hindi natural. Tahimik na parang mismong hangin ay nagpipigil ng hininga.
Tahimik na parang ang buong San Isidro ay hinawakan ng isang kamay na hindi nakikita at mahigpit itong pinatigil. Ang katahimikan ay nagsimula bandang hating gabi. Sa bahay ni Elias, nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding at pawisan kahit malamig ang gabi. 3 araw na siyang hindi halos kumikibo. Hindi kumakain. Hindi natutulog. Ang mga hakbang, ang iyak, ang anino, lahat iyon ay naglaro sa loob ng isip niya na para bang naninirahan na sila doon. Pero ngayong gabi wala. Walang yabag. Walang anino. Walang hikbi. At ang boses na ilang linggo nang umaaligid sa bawat hininga niya, wala rin. Napadilat si Elias. Tahimik ni. Hinawakan niya ang dibdib niya. Parang may humigop sa takot niya, pero may iniwang puwang, isang nakakatakot na puwang. Hindi siya kampante. Ang utak niya ay parang naghihintay ng pagsabog na hindi niya alam kung saan manggagaling. Bakit wala ka ngayon? Bulong niya, kahit hindi niya alam kung para kanino. Walang tugon. At doon nagsimula ang kaba na mas malala pa kaysa sa boses mismo. Dahil may mga tinig kang kaya mong kalabanin, pero ang katahimikan ay ibang uri ng kalaban. Tumayo si Elias. Dahan-dahan. Parang nahila ng isang puwersang hindi niya nakikita. Hindi niya alam kung bakit pero lumabas siya ng bahay. Hindi niya dinala ang jacket, hindi nagbihis. Lumakad siya ng nakapaa, parang zombie, parang tulog na naglalakad. Ang bayan ay mahimbing. Wala ni isang ilaw ang nakabukas maliban sa mga ilaw sa post na kumikislap. Walang tao. Walang ingay. At sa gitna ng katahimikan naroon ang simbahan. Nakatayo ang lumang simbahan ng San Isidro na parang bantay ng bayan sa gabi. Ang mga kandila sa loob ay tila may buhay pa, sumisilip sa mga nakasaradong bintana. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. At hindi alam ni Elias kung bakit, pero lumapit siya. Ang lakad niya ay mabagal, pero diretsyo. Para siyang nahahatak. Para siyang tinatawag. Para siyang may inaantay na hindi niya alam kung gusto ba niyang makita. Pagdating niya sa pinto, tiningnan niya ang loob. Walang tao. Tahimik. Ang altar ay nagniningning sa maliliit na ilaw ng kandila. Sa gitna, nakatayo ang malaking imahe ni Mama Mary, mas malaki, mas makintab, mas matagal nang pinapahalagahan kaysa sa imahe niyang sinunog. Naglakad siya papasok. Tumapak ang paa niya sa lumang sahig na kahoy. Umalinggaw ang bawat hakbang, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay wala siyang naririnig sa loob ng isip niya. Wala ang tinig. Wala ang lambing. Wala ang awa. Wala ang multo. Sa unang pagkakataon sa maraming gabi mag-isa siya sa loob ng sariling isip. Napahinto siya sa gitna ng simbahan. Pumikit. Huminga. At doon, parang isang malaking bato ang nabagsak sa balikat niya. Hindi siya umiyak agad, pero naramdaman niyang dumadaloy ang init sa likod ng mata niya. Hindi dahil may tinig na bumubulong. Hindi dahil may aninong sumusunod. Hindi dahil may nakakatakot sa paligid. Kundi dahil sa wakas naramdaman niyang pagod na pagod siya. Lumuhod siya. Hindi sa harap ng altar. Hindi malapit sa imahe. Nakaluhod lang siya sa gitna, parang bata. Tama na, bulong niya. Hindi ko na kaya eh. Ang boses niya ay mababa, basad. Hindi siya sigurado kung may nakakarinig. Pero hindi niya iyon inintindi. Hindi ko alam anong nangyari sa akin, tuloy niya. Akala ko alam ko ang dapat gawin. Akala ko tama ako. Akala ko ako ang tinawag di. Umalinggaw ang bawat salita sa loob ng simbahan. Ikaw ba ang boses, bulong niya habang nakatingin sa imahe. Ikaw ba ang narinig ko? Ikaw ba ang... Tumigil siya. Hindi siya kinausap ng tinig. Pero may biglang dumaloy sa loob niya, hindi salita, hindi tunog, kundi pakiramdam. Parang may bahagyang humaplos sa puso niya. Hindi galing sa isip niya. Hindi ilusyon. Parang totoo. At doon pumutok ang lahat ng kinikimkim niya. Niyakap niya ang sarili. At umiyak. Hindi luha ng takot. Hindi luha ng galit. Luha ng pagsuko. Patawarin mo ako, bulong niya. Patawarin mo ako sa ginawa ko, hindi ko na alam kung bakit ko ginawa, akala ko tama ako, akala ko para yun sa'yo. Napayuko siya hanggang sumayad ang noo niya sa malamig na sahig. Ang tanda sa kanyang noo ay kumikislap, pero ngayong nakadikit sa lupa, parang humihina ito. Parang nauupos ang apoy.
Patawarin mo ako, ulit niya, paulit-ulit, hanggang hindi na yon malinaw, hanggang naging hikbi na lang iyon, hanggang sa umabot sa altar ang pagod niyang paghingi ng tawad. Lumipas ang 1 oras. 2. 3. Hindi niya namalayang lumipas ang buong gabi. Nakakuyom ang kamay niya, nanginginig ang katawan, halos nang inibabaw ang pagod sa buong pagkatao niya. Pero hindi siya bumangon. Hindi siya naghanap ng tubig. Hindi siya umalis. Parang ang bawat hibla ng katauhan niya ay nakasabit sa altar, humihingi ng isa pang pagkakataon. At sa unang pagkakataon mula nang masira ang kanyang buhay, tahimik ang buong mundo niya. Tahimik. Walang tinig. Walang anino. Walang sumpa. Walang multo. Ang tanging naroon ay siya. At ang katahimikan ng isang lugar na muling tinanggap ang pag-iyak niya. Sa sandaling iyon, may pumasok sa simbahan. Maingat. Mabagal. May dalang lampara sa kamay. Si Padre Miguel. Elias, tawag niya. Hindi gumalaw si Elias. Lumapit ang pari. Nakita niya ang nanginginig na balikat, ang basang pisngi, ang nangingitim na mata. At nakita niya ang marka sa noo ni Elias, hindi na maliwanag. Hindi na pulang-pula. Parang nanlalamig. Parang napapagod din. Anak, sabi ni Padre Miguel, dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat niya. Halika na. Tama na muna. Kailangan mo ng pahinga. Ngunit umiling si Elias. Hindi pa ako tapos. Matagal ka nang hindi natutulog, sabi ng pari. Hindi ka na kayang alagaan ng katawan mo. Tinapik niya ang kamay ni Padre Miguel. Padre rin. Marahan siyang tumingin. At doon nakita ng pari ang isang mukha na hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya kay Elias. Hindi mukha ng galit. Hindi mukha ng yabang. Mukha ng isang lalaking nabasag. Mukha ng batang naligaw at natagpuan ang daan pabalik. At sa mismong sandaling iyon, may kumikislap sa pagitan ng kilay ni Elias. Ang marka. Hindi na ito apoy. Hindi na ito kumikislap. Nangingitim na ito. Parang nabubura. Padre, bulong ni Elias, halos hindi na marinig. Wala na siya ni. Anong wala na? Yung boses. Tumulo ang luha niya. Wala na siya, umalis na di. Naghalo ang ginhawa at sakit sa boses niya. Ginhawa dahil sa wakas, tahimik na ang utak niya. Sakit dahil sa kabila ng lahat may parte ng kanya na nasanay sa tinig. Sa awa. Sa lambing na ibinibigay nito kahit hindi niya hinihingi. Tinulungan siya ni Padre Miguel tumayo. Halos hindi na makatayo si Elias sa pagod. Natuyo ang lalamunan, nanginginig ang tuhod, nangingitim ang paligid ng mata. Halika na, sabi ng pari. Dalhin kita sa kumbento. Kailangan mong huminga. Ngunit humawak si Elias sa altar, huminto, at tumingin sa imahe. Salamat, bulong niya. Tumingin si Padre Miguel sa imahe. Walang gumalaw. Walang nagbago. Pero ramdam niya. Parang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng simbahan, kahit walang bukas na bintana. Hindi ito kilabot. Hindi ito takot. Ito ay presensya. At nang humakbang ang dalawa palabas ng simbahan, mahigpit ang hawak ni Elias sa balikat ni Padre Miguel. Parang batang natatakot bumitaw. Parang kung hindi siya hahawakan, babagsak siya ulit sa hukay na malalim. Pagdating sa pintuan, tiningnan ni Padre Miguel ang noo ni Elias. Tignan mo Dahan-dahan niyang hinawakan ito. At sa pagdampi ng kanyang daliri, parang natanggal ang kaunting alikabok sa hangin. Ang marka ay halos wala na. Hindi lubusang nawala, pero halos naglaho na parang nagtakip ang ulap sa buwan. Padre, bulong ni Elias. Kung wala na ang boses, saan siya nagpunta? Hindi nakasagot si Padre Miguel. Hindi dahil wala siyang alam. Kundi dahil alam niya kung minsan ang katahimikan ay hindi kawalan. Madalas, ito ang pahinga bago ang mas malalim na katotohanan. At noong gabing iyon, nang magising ang araw at pumasok ang liwanag sa simbahan, may tanong na hindi na muling iniwan si Elias. Kung ang tinig ay nawala, saan siya nagmula? Hindi agad bumalik sa normal ang buhay ni Elias pagkatapos ng gabing lumuhod siya sa altar. Kahit naglaho ang tinig at halos mabura ang marka, naiwan ang pagod na hindi kayang gamutin ng isang tulog. Naiwan ang bigat sa isip na kahit anong paghina ay hindi malusaw. May mga bagay na kapag nabasag,
hindi na babalik sa dati, malalagay mo sila sa isang lalagyan, maaayos mo sila, pero may bitak pa rin. Ganoon si Elias. Sa unang araw matapos siyang dalhin ni Padre Miguel sa kumbento, halos hindi siya gumalaw sa higaan. Nakatingin lang sa kisame, parang may sinusubukang hanapin sa pagitan ng mga bitak ng pintura. Minsan, ibubulong niya ang mga salitang hindi marinig. Minsan, susubukan niyang tumayo pero babagsak, parang batang nag-aaral maglakad muli. Padre, bulong niya nang matapos ang unang gabi. Tahimik na talaga sa ulo ko. Magandang balita iyon, sagot ni Padre Miguel, pinupunasan ang noo niya gamit ang malamig na bimpo. Hindi ka na niya sinusundan. Pero bakit parang hinahanap ko pa rin? Hindi nasagot iyon ng pari. Hindi dahil ayaw niya. Dahil alam niyang may ilang sugat na kahit gaano kalalim, humahanap pa rin ng kung sino ang tumaga sa kanila. Lumipas ang mga araw, at mas lalo pang naging malinaw na hindi na bumabalik si Elias sa dati niyang sarili. Ang dating matikas at matapang na pastor ay naging parang aninong natira pagkatapos ng bagyo. Payat, mahina, mabagal kumilos. At higit sa lahat, tulala. Lagi siyang nakatingin sa malayo, hindi sumasagot agad kapag tinatanong, parang may hinahanap sa kawalan. Dahil dito, nagpasya si Kapitan Rodrigo at Padre Miguel na dalhin siya sa isang tahanan para sa mga may sakit sa pag-isip sa kalapit na lungsod. Hindi ito desisyon na ginawa nila ng magaan ang puso, pero nakikita nilang si Elias ay hindi na ligtas mag-isa. At higit sa lahat hindi na rin siya ligtas sa sarili niya. Elias, sabi ni Kapitan Rodrigo sa araw ng pag-alis, hindi ka namin iniiwan. Kailangan mo lang ng pahinga. Mas matagal na pahinga. Pahinga, ulit ni Elias, parang inuulit ang salitang hindi niya maintindihan. Matagal ba? Inilagay ni Padre Miguel ang kamay sa balikat niya. Wala kang kailangang alalahanin. Narito lang kami. Tumango si Elias, pero hindi tumingin. Para siyang batang dinala sa ospital na hindi alam kung bakit kailangan niyang sumama. Pagdating nila sa tahanan, sinalubong sila ng mga bantay, mga lalaking may mahabang pasensya, at mga babaeng sanay makinig sa mga tinig na hindi nila naririnig. Tahimik nilang tinanggap si Elias, tinanong ang historya niya, at hindi na nagtanong ng sobra nang marinig ang salitang espiritu. Sa unang gabi niya roon, binigyan siya ng mainit na sopas. Hindi niya kinain. Tiningnan lang. Sa ikalawang gabi, binigyan siya ng bagong damit. Hindi niya sinuot. Inilagay lang sa dulo ng kama. Sa ikatlong gabi, nang lumapit ang isang bantay para kausapin siya, tiningnan niya ito at mumiti, pero hindi ngiti ng tuwa. Ngiti ng isang taong nakalimutan kung paano ngumiti. Ano ng pangalan mo, sir? Tanong ng bantay, mabait ang tono. Elias. Tawagin mo lang akong Ben, ako ang duty ngayong gabi. Tumingin si Elias sa kanya, ngunit hindi nagsalita ulit. Ang mata niya ay parang punong-puno ng mga salitang hindi niya alam kung paano ilabas. Lumipas ang isang linggo. 2. 3. Tahimik si Elias. Hindi sumusumpong. Hindi sumisigaw. Wala nang tinig. Wala nang anino. Pero wala ring buhay sa mga mata niya. Parang tinanggal na ang apoy, ulang apoy ng galit o yabang, pati ng lakas at tapang. Wala. Hanggang dumating ang unang gabi ng buwan na bilog. Sa tahanan na iyon, ang mga bantay ay may mga sariling obserbasyon tungkol sa mga pasyente. May naninigaw tuwing bagong buwan. May umiiyak tuwing maulap. May sumasayaw tuwing umuulan. Pero si Elias, ibang usapan. Sa unang buwan na bilog, habang ang lahat ay natutulog, tumayo si Elias mula sa kama, maingat na parang ayaw niyang may magising. Lumapit sa bintana, tumingin sa buwan, at dahan-dahang ibinuka ang labi niya. Ama namin, sumasalangit ka ni. Napahinto ang isang bantay na nag-ikot. Hindi dahil mali ang dasal. Kundi dahil si Elias, ang lalaking sumunog sa imahe, ang lalaking tumuligsa sa rosaryo, ay nagro-rosaryo. At hindi basta nagro-rosaryo. Binibigkas niya ito na parang hinuhugot mula sa kailaliman ng kaluluwa niyang nawalay. Ang boses niya ay mahinahon, bagal, at bawat salita ay parang hinihimas ang hangin. Magdasal ka para sa amin na makasalanan ngayon at kung kami mamamatay di. Ang bantay ay tumigil sa paghinga, nakatitig lang sa pinto ni Elias. Hindi ito sinabihan ni Padre Miguel. Hindi ito sinabi ng mga taga-bayan. Hindi ito itinuro ng sinuman sa tahanan. Pero tuwing buwan na bilog, otomatikong nagro-rosaryo si Elias. Parang may ritmong ganoon na kanatural sa paghinga. Parang iyon ang tunay niyang wika,
At habang dinarasal niya ito, may kakaibang nangyayari sa loob ng kwarto. Hindi hangin. Hindi anino. Hindi tinig. Kundi kapayapaan. Iyon ang unang beses na naramdaman iyon ng mga bantay. At iyon din ang unang beses na natulog si Elias nang walang ginugulo. Sa sumunod na buwan na bilog, ganoon ulit. At sa ikatlo. At sa ikaapat. At habang tumatagal, napansin ng mga bantay na may kakaibang pagbabago kay Elias. Tahimik pa rin siya. Pero hindi na bangag. Hindi na tulala. Minsan, nakikitang nakaupo sa may bintana, nakatingin sa labas na parang may kinakausap na hindi nila marinig. Hindi multo. Hindi tinig. Parang alaala. "O, Elias," sabi ni Ben isang umaga, sabay abot ng tasa ng mainit na tsaa. "Inumin mo na yan. Malamig ang panahon ngayon." Tumingin si Elias sa tasa. Parang hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Pero sa paglipas ng ilang segundo, dahan-dahan niyang inabot iyon. "Salamat," bulong niya. Napatigil si Ben. "Uy, nagsalita ka. Akala ko hindi na kita maririnig ulit." Tumingin si Elias, marahang ngumiti. "Maririnig mo ulit," sagot niya. "Kapag handa na ako." "Handa saan?" Pero hindi na sinagot iyon ni Elias. Tumingin lang siya sa labas, sa mga dahong gumagalaw sa hangin. May kakaibang kapayapaan sa mukha niya. Na parang may hinihintay. O may natatandaan. Paglipas ng ilang buwan, naging normal na sa mga bantay ang kakaibang tahimik na ritual ni Elias. Tuwing bilog ang buwan, nagrorosaryo siya nang hindi nabibigo. Tuwing umaga, naglalakad siya sa pasilyo, hindi sumasagot sa ibang pasyente pero rumespeto sa mga bantay. At tuwing hapon, umuupo sa bintana, nakatingin sa isang direksyon, silangan. Parang may inaantay, bulong ng isa sa mga bantay. "O baka may nakikita," sagot ni Ben. "Anong nakikita?" "Hindi ko alam. Pero tingnan mo." Tumingin sila kay Elias. Tahimik ito, nakatayo sa tabi ng bintana, ang kamay ay nakapatong sa kahoy, at ang mata ay nakatingin sa liwanag sa labas na parang may kausap. Isang araw, tinanong ni Ben, "Elias, may kausap ka ba sa labas?" Tumingin si Elias sa kanya. Hindi baliw ang tingin. Hindi tulala. Hindi sira. Kalmado. "Hindi," sagot niya. "May inaantay lang." "Ano?" Ngumiti si Elias. Hindi malawak. Hindi malungkot. Yung ngiti ng taong hindi tinatabla ng hiya o galit o takot. Kapatawaran. Hindi na nagtanong si Ben, hindi niya kayang intindihin ang sagot, pero sapat na sa kanya na may dahilan ang mga mata ni Elias. At dumating ang gabi na magbabago sa lahat. Isang gabi ng malakas na ulan. Malakas na hangin. Ulan na tumatama sa bubong at sahig, parang kumakatok ang mga patak. Ang mga pasyente ay nagsisiksikan sa loob ng kwarto. Ang mga bantay ay nagsindi ng lampara dahil kumukurap ang kuryente. Sa pasilyo, madilim. Ang bintana ay pumipitik sa lakas ng hangin. At sa kwarto ni Elias, tila may ibang liwanag. Hindi mula sa kandila. Hindi mula sa ilaw. Mula sa buwan, kahit tinatakpan ito ng ulap. Napansin ito ni Ben at agad siyang lumapit. "Elias," tawag niya. "Gising ka ba?" Tahimik. Ngunit nang idikit niya ang mata sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Si Elias. Nakatayo sa harap ng bintana. Nakahawak sa barandilya. At nakangiti. Pero hindi ito ngiti ng baliw. Hindi ito ngiti ng takot. Hindi ito ngiti ng halakhak. Ito ay ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay ng sagot. Tumigil ang hangin sa loob ng kwarto, hindi literal, pero parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. "Elias," tawag ulit ni Ben. Dahan-dahang tumingin si Elias sa kanya. At sa pinakamahinang tinig pero malinaw na malinaw, bumulong. Pinatawad na niya ako. Hindi kailangan ni Ben tanungin kung sino ang kanya. At hindi na niya tinanong kung paano nalaman ni Elias. Bakit? Dahil sa likod ni Elias, sa madilim na salamin ng bintana, may nakikita siyang liwanag, hindi mula sa kidlat, hindi mula sa buwan. Isang liwanag na parang hugis tao. At nang kumurap siya, nawala. Ngunit si Elias, hindi na kumurap. Hindi na gumalaw. Ang ngiti niya ay nanatili. At ang kwarto ay parang napuno ng kapayapaan na hindi kayang ilarawan ng salita.
O ano ba ang nakita mo, Elias? Bulong ni Ben, nanginginig ang kamay habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto. Sa bintana sino ba ang naroon bago kang umiti? Hindi malakas ang ulan ng gabing iyon pero sapat para palamigin ang buong lungsod. Sa tahanan kung saan inalagaan si Elias, tahimik ang lahat. Ang mga bantay ay nagkukwentuhan sa maliit na mesa. May ilang pasyenteng hindi makatulog dahil sa ingay ng ulan, may ilan namang mahimbing ang tulog. Ngunit ang kwarto ni Elias iyon ang pinakatahimik sa lahat. Nakatulog siya nang nakatalikod sa bintana, ang kumot ay nakatakip hanggang baywang, at ang mga kamay niya ay magkasalikop sa dibdib. Hindi iyon posisyon ng taong pagod o takot. Parang posisyon iyon ng tao na tinanggap ang lahat, walang itinatago, walang kinukuyom. Pakiramdam ng bantay na nakita siya bago maisara ang ilaw ay para siyang batang natulog pagkatapos makinig ng kwento. At sa gitna ng ulan, habang pumapatak ito sa bubong ng banayad, biglang huminto sa paghinga si Elias. Walang kirot. Walang hikbi. Walang tawag. Tumigil lang. Parang sinabing, tama na. Kinabukasan, bago pa tumunog ang alarmang nakaset para gisingin ang mga pasyente, pumasok si Ben para silipin siya. Mahina ang paglakad niya, dala ng pakiramdam na may kakaiba sa kwarto. Elias, mahina niyang tawag. Lumapit siya sa kama. At doon niya nakita ang mukha ng kakilala niya sa loob ng ilang buwan, hindi nakangiti ng malawak pero payapa. Tahimik. Magaan. Parang hindi na niya kailangan pang gumising. Elias, bulong ni Ben, dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat ng lalaki. Gising na ni. Pero alam niya. Alam niya bago pa niya mahawakan ang malamig na balat. Tinawag niya ang doktor. Dumating ito at sinuri si Elias. Ilang minuto lang ang lumipas, tinakpan ng kumot ang katawan niya. Natural death, sabi ng doktor. Walang hirap. Tumigil lang ang puso. At iyon ang pinakamalalim na katahimikan na narinig ng tahanan sa mahabang panahon. 2 araw matapos ang pagpanaw ni Elias, dumating si Padre Miguel. Nakalugay ang buhok niya, kita sa mukha ang pagod sa paglalakbay, pero mas mabigat pa sa pagod ang dalang bigat sa puso. Nang makita niya ang katawan ni Elias, dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa noo nito. Anak, bulong niya, sana nahanap mo ang kapayapaan na hindi mo nahanap dito. Hindi umiiyak si Padre Miguel, pero may ningning sa mata niya na parang pinipigilan niyang lumuha. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa awa. Kundi dahil sa kabigatan na parang humahaplos sa lahat ng taong nakakilala kay Elias, pinangarap niyang iligtas ang bayan, pero sa huli, sarili pala niya ang hindi niya kayang iligtas. Inayos ni Padre ang mga dokumento. Kinausap ang doktor. At nang matiyak niyang maayos ang lahat, dinala niya ang bangkay pauwi sa San Isidro. Hindi madali ang pagbiyahe. Mahabang oras sa kalsada, maulan ang panahon, at tahimik ang loob ng sasakyan. Pero sa gitna ng paglalakbay, habang tinatahak nila ang kalsadang papasok sa bayan, biglang luminaw ang langit. Unti-unting gumapang ang liwanag sa mga ulap. At nang umangat ang araw sa abot tanaw, parang may mabigat na ulap ang nawala mula sa paligid. Parang magaan ang hangin ngayon, sabi ng driver. Tumango si Padre Miguel. Parang may natapos. Hindi niya alam kung dahil ba sa desisyon nilang ibalik si Elias sa tahanan ng bayan o dahil may espiritong humupa na sa wakas. Pagdating sa San Isidro, hindi nag-ingay ang bayan. Hindi sila nagtipon. Hindi sila nagbanda. Tahimik lang. Hindi dahil walang pakialam, kundi dahil ang bigat ng pangyayari ay hindi kailangan ng malakas na tugtog para madama. Dinala ang katawan sa maliit na kapilya. Inilatag sa simpleng kabaong. May ilang bulaklak na puti pero wala sa bayan ang nagtanim noon. At hindi rin sila native sa lugar. Hindi nila alam saan galing. Sa loob ng kapilya, dumating ang ilang matatanda. Si Aling Dory ang unang lumapit. Umupo siya sa tabi ni Elias. Hawak ang rosaryo. Tahimik lang siyang nagdasal. Patawad sa lahat ng nangyari, bulong niya. Naway makatulog ka na ng payapa. Sa likod niya, dumating si Kapitan Rodrigo, mabagal ang lakad, dala ang sombrero niya. Padre, sabi niya, sigurado ka ba na dito siya dapat ilibing? Tumango si Padre Miguel. Ito ang lugar na naging tahanan niya. Kahit nagkamali siya, narito pa rin ang puso niya. Umiling si Rodrigo, hindi dahil hindi sang-ayon, kundi dahil ramdam niya na tama iyon. Kung ganon dito siya dapat huminga sa huli.
Dinala nila ang kabaong sa sementeryo ng bayan. Simple. Walang ingranding bulaklak. Walang mahahabang sermon. Isang maikling panalangin lang mula kay Padre Miguel. At habang ibinababa ang kabaong sa lupa, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin, na kanina'y malamig at mabigat, biglang humupa. Ang langit, na dapat ay maulap dahil tag-ulan, biglang luminaw. At sa air may sumingaw na amoy. Hindi amoy ng lupa. Hindi amoy ng ulan. Amoy ng bulaklak, matamis, malinis, parang bagong pinitas. Pero walang bulaklak na ganoon sa San Isidro. Padre, bulong ng isa sa mga tao, amoy ninyo ba yon? Tumango ang pari. Tahimik silang lahat. Walang nagtanong pa. Walang nagbulong ng pamahiin. Walang nag-isip ng masama. Dahil alam nilang ang mundong minsan ay nagbigay ng takot kay Elias, ngayong araw ay nagbigay ng kapayapaan. Nang matapos ang libing at unti-unting nagsuwian ang mga tao, may isang matandang babae ang lumapit sa puntod. Hindi nila kilala kung sino siya. Hindi siya taga rito. Walang nakaalala sa mukha niya sa buong bayan. Nakadamit siya ng puti. Payat. Mabagal ang lakad. At sa kamay niya may isang puting rosas, mas puti pa sa ulap, masariwa pa sa umaga. Inilagay niya ito sa puntod. At iniwan ang isang maliit na papel. Pagkaalis niya, lumapit si Padre Miguel at binuksan ito. Nakasaad. Pinatawad ka na, anak ko. Hindi na niya hinabol ang matanda. Hindi na niya tinanong kung sino siya. Dahil may mga sagot na hindi kailangang hanapin. May mga tanong na hindi dapat piliting sagutin. At may mga mensaheng sapat na ang presensya para malaman kung saan galing. Lumipas ang mga linggo. Bumalik ang tahimik na pamumuhay sa San Isidro. Bumalik ang mga nagro-rosaryo tuwing gabi. Bumalik ang mga batang naglalaro sa may palaruan. Bumalik ang mga pagtawanan, kwentuhan at pag-asa. Pero may isang bagay na hindi bumalik sa dati. Ang kwento ni Elias. Ito ay naging aral. Naging babala. Naging paalala. Hindi tungkol sa parusa. Hindi tungkol sa himala. Hindi tungkol sa kapangyarihan ng isang larawan. Kundi tungkol sa bigat ng paniniwalang walang puwang ang pagkakamali. At higit sa lahat, ang lakas ng awa. Kapag nagkukwento ang matatanda tuwing gabi sa mga bata, hindi nila binabanggit ang apoy. Hindi nila inuulit ang sigaw. Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki na gustong gumawa ng mabuti, pero naligaw dahil sa kabigatan ng sariling puso. At laging nagtatapos sa kapirasong papel na iniwan sa puntod niya. Isang paalala na kahit sa dulo may kapatawarang naghihintay. At kung akala mo tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Dahil sa bayan ng San Isidro, may isang pangalan na hindi pa nababanggit. Isang taong may alam sa mga nangyari bago dumating si Elias. Isang taong matagal nang nagtatago sa anino ng bayan. At ang kwento niya, doon magsisimula ang susunod na kabanata. Handa ka na ba? Kung handa ka, pindutin ang tandang sumunod sa seryeng ito dahil ang susunod na pangalan ang tunay na susi. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.